Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Diyos Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Siya ang liwanag ng sanlibutan. Siya ang kasama nating naglalakbay patungo sa kaharian ng Ama. Patnubayan nawa niya tayo, bigyan tayong kagalingan, lunas at lakas upang ating maganap ang ating misyon sa buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa, pagkat ang Israel ay para kong anak at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalakay, di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinilagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain
dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila doon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig siyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. Tumindig ka, pinatatawag kanya. Iwinaksi niya ang kanyang balabal at paluksong tumayo, lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko pong makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.
Magsiupo muna ang lahat. At maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kung atin pong idodrawing ang mga ebanghelyo nitong mga nakalipas na linggo, makikita natin na naglalakbay si Jesus papuntang Jerusalem. At alam natin, ang Jerusalem, ang lugar kung saan iaalay ni Jesus Nazareno ang lahat-lahat para sa ating kaligtasan. Kaya't samantalang sila'y naglalakbay, tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ano ba ang pamamaraan ni Jesus Nazareno? Ngunit nakakalungkot mga kapatid, sa 3 pagkakataon na nagturo si Jesus, bagsak ang kanyang mga alagad. Bagsak yung mga nagsasabing, sumusunod kami kay Jesus. Close kami sa Nazareno. Yung pala, hindi. Nung unang pagkakataon, sinabi ni Jesus Nazareno, ang anak ng Diyos kailangang magbata ng hirap, kukunin ng kanyang mga kaaway, at mamamatay. Anong sabi ni Pedro? Huwag naman, Lord. Ayaw ko yan. Hindi dapat yan. Anong sabi ni Jesus Nazareno? Lumayo ka, Satanas. Para bagang sinasabi niya kay Pedro, sumunod ka sa akin, huwag mo kong pangungunahan. Hindi yan pamamaraan ng Diyos, pamamaraan niya ng tao. Sa ikalawang pagkakataon, sabi ni Jesus Nazareno, pagdating natin sa Jerusalem, babatayin ko ang krus, papasanin ko ang krus, haharap ako sa pagdurusa, magpapakababa ako. Nung tumigil si Jesus Nazareno, nalingat lang, ano ang pinag-aawayan ng mga alagad? Sino ba sa atin ang pinakamagaling dito? Sino ba sa atin ang pinakamataas? Nagpapagalingan yung mga alagad. Anong sabi ni Jesus Nazareno? Bagsak na naman kayo. Kaya anong ginawa niya? Hinarap niya isang bata. Sabi niya, hanggat hindi kayo katulad ng isang bata, hindi kayo makapapanik sa kaharian ng Diyos. Nung isang linggo naman, yung 2 matalik na kaibigan ni Jesus Nazareno, si Santiago at si Juan, magkapatid, bumulong kay Jesus Nazareno. Ano sabi? Boss, isa kami sa kanan, isa sa kaliwa, ha? Kami na ang ilagay mo dyan. Bigyan mo kami ng posisyon sa kaharian mo. Anong sabi ni Jesus Nazareno? Bagsak na naman kayo. Hindi ito pagalingan, hindi ito tungkol sa pwesto, hindi ito tungkol sa kapangyarihan, tungkol ito sa krus. Kaya dito mga kapatid, nakita natin, hindi pa rin nila lubos na nauunawaan ang gustong ituro ni Jesus Nazareno. Kaya nga, nang dumating sila sa Jericho, alam niyo po ang Jericho, ang huling bayan bago dumating ng Jerusalem. Meron daw bulag, si Bartimeo. At itong taong ito, nung dumadaan si Jesus Nazareno, nalaman niya. Paano nalaman ng bulag na may dumadaang tao?
Kung kayo po yung bulag, paano nyo nalalaman may dadaang tao? Ang bulag, hindi nakakakita. Sa makatuwid, anong naging paraan ng bulag para malamang may dumadaan? Ang tainga. Sabi nga, narinig niya, dumadaan si Jesus Nazareno. Mas malalim ang gustong sabihin ni San Marcos dito. Kaya si Bartimeo, siya ang pinagaling. Siya ang pinagbigyan. Anong sabi sa huli? Nung nakakita siya, sumunod siya kay Jesus Nazareno. Siya ang nakasunod, hindi yung mga alagad. Bakit? Dahil nakinig siya. Yun pala mga kapatid, ang tunay na alagad, ang tunay na deboto, ang tunay na Kristiyano, marunong makinig. Sabihan mo nga yung katabi mo, makinig ka. Ayan, makinig ka. Hindi lang kay Father, hindi kung kani-kanino, huwag ka makinig sa chismis. Huwag ka lang makinig sa balita. Ma-high blood ka lang pag nakita mo nagbabangayan to ngayon, yung mga tao ngayon. Makinig ka kay Jesus Nazareno. Yun daw ang problema sa mga alagad, hindi sila marunong makinig. Nagsasabi na si Jesus Nazareno, papasanin ko ang krus, ayaw nila. Magpapakababa ako, ayaw nila. Maghihirap ako, ayaw nila. Mamamatay ako, ayaw nila. Ayaw nilang makinig. Ingat tayo mga kapatid, ang ayaw makinig, hindi makasusunod kay Jesus Nazareno. Kaya naman nung tinanong siya ni Jesus Nazareno, anong gusto mo? Gusto ko pong makakita. Napansin niyo po, agad-agad, pinagbigyan siya. Yung mga alagad, hiling ng hiling, hindi pinagbigyan. Bakit? Hindi marunong makinig. Nakikinig ka ba sa Diyos? Baka naman hiling tayo lang ng hiling sa Kanya, pero hindi naman tayo nakikinig. Ang gusto lang natin, ang Diyos ang makinig sa atin. Baka sabihin naman ni Jesus Nazareno sa atin, lugi naman ako sa inyo eh. Ang gusto nyo lang, ako makikinig sa inyo. Gusto mo, payamanin kita, pag-abroadin kita. Magkaroon ka na ng love life, magkaroon ka na ng trabaho. Pero ako, nakikiusap sa'yo, magsisi ka na. Patawarin mo na, magbagong buhay ka na, tigil mo na yung drugs. Huwag ka na mambubugbog, huwag ka na magmumura. Makipagkasundo ka na. Magsabi ka na ng totoo. Ano kayang sinasabi sa iyo ngayon ni Jesus Nazareno? Maging tapat ka na sa asawa mo. Harapin mo na yung responsibilidad sa anak mo. Huwag mong takasan. Gagawa-gawa ka ng anak. Ngayon, ayaw mong pangatawanan. Ayaw mong bigyan pang matrikula, binubugbog mo pa. Ano kayang gustong sabihin sa iyo ngayon ni Jesus Nazareno? At gusto niyang sabihin sa iyo, magagawa ko lang ang himala kung marunong ka ring makinig. At anong hiniyaw ni Bartimeo? Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Napansin niyo po, naalala niyo nung isang linggo, sabi ko niyo si Dimas, pinagbigyan. Bakit si Dimas pinagbigyan? Yung hiling niya nanggagaling sa isang pusong nagsisisi. Isang pusong nagpapakumbaba. Ito mga alagad, kailangan pang matuto. Mayayabang mapagmalaki, mapagmataas. Kailangan pa nilang matutong magpakababa. Kaya itong bulag, sinagot agad, mahabag po kayo sa akin. At napansin niyo yung sinigaw niya, anak ni David. Nauna pa yung bulag. Matatanda niyo sa linggo ng palaspas, nung nagtataas ng mga palaspas yung mga tao, anong sinisigaw ng mga tao? Hosana sa anak ni David. Nauna pa yung bulag sa kanila. Ang alam nyo, kung tutusin, parang comedy itong gospel ngayon. Yung bulag ang nakakita kay Jesus. Yung may mga mata, sila ang hindi nakakita kay Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa misang ito,
ipagdasal natin, makita natin siya, marinig natin siya, para po kung sirang plaka na paulit-ulit para lang matandaan at malaman lagi natin, araw-araw kinakausap tayo ni Jesus Nazareno. Araw-araw nagpaparamdam ang Diyos sa atin. Araw-araw nagpapakita po siya sa atin sa maniwala kayo o hindi. Kung katulad lang ni Bartimeo, marunong tayong makinig, marunong tayong magpakababa, makikita natin siya at mararanasan natin ang kanyang himala at pagpapala. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami. Minsan nabubulagan kami ng mundong ito. Minsan nabibingi kami dahil ang daming ingay, ang daming gulo na naririnig namin. Minsan nadadapa kami dahil na rin sa aming mga kasalanan. Pero nandito po kami ngayon, katulad ni Bartimeong bulag at pulubi, namamalimos sa inyo, nakikiramdam at handang makinig sa inyo. Tulungan niyo po kami maliwanagan ang aming isip at kalooban upang ang inyong gusto, hindi lang ang gusto namin ang aming marinig. Ang iyong pagpapala, hindi lang ang inaalok ng mundong ito ang aming asamin. Upang sa ganoy, katulad ng sinabi sa bulag, tumindig ka. Tinatawag ka ni Jesus Nazareno. Ito rin ang marinig namin ngayon. Tumindig kami sapagkat tinatawag niyo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nang matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, si Jesus ay nagpakita ng matinding awa at habag sa mga makasalanan at mahihirap. Kaya't ating ipagdasal na tayo rin, tulad ni Bartimeo, ay gumaling sa ating pagkabulag at kawalan ng malasakit sa mga dukha, lalo na sa mga kapatid nating nakakulong. Ang ating tugon, Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa simbahang laganap sa buong daigdig, gabayan po ninyo si Papa Francisco, ang mga obispo, mga pari, at mga taong inilaan bilang makapangyarihang instrumento ng iyong mapagpalayang pag-ibig. Dalangin namin na kanilang laging tutulungan ang aming mga kapatid na nakabilanggo at matutuhan nilang tumulad sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami.
para sa ating pamahalaan, naway maging mahabagin ito sa mga taong pinagkaitan ng kalayaan at tumugon ito sa kanilang mga pangangailangan. Dalangin naming gumawa sila ng mas mahusay na mga hakbang para sa kapakanan ng mga PDL. Pagpalain po ninyo ang mga otoridad mula sa Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, ang mga gobernador ng lalawigan at ang kanilang mga itinalagang tauhan sa mga piitan upang sila ay laging maging mahabagin at maunawain sa pangangasiwa ng mga PDL. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga taong pinagkaitan ng kalayaan, ang mga parolado, ang mga pinagkalooban ng pardon o executive clemency, at mga nasa subok laya o probation, lalo na ang mga nakapiit o naparusahan ng walang pagkakasala sa batas at nagkamali lamang ang Estado. Ikaw man, Panginoon, ay inosente at isinakdal sa bisa ng kasinungalingan. Nabubuhay sila na may napakaraming mental, emosyonal at pisikal na suliranin. Naway ibuhos mo ang iyong awa upang aliwin sila at pukawin, upang magbago ng kanilang buhay bilang kanilang paghahanda para makalaya. Nagdarasal kami para sa pagkakasundo sa kanilang mga pamilya at lipunan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga nasa kulungan na namatay sa loob ng iba't ibang dahilan, idinadalangin namin ang mga kaluluwang ito. Bigyan mo sila ng maawaing paghatol at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Tahimik nating idulog ng iba nating kahilingan. Amang mapagmahal, batid naming ikaw ay nalulugod ka ng lahat ng aming mga kapatid na bilanggo. Tulungan silang mamuhay ng panibagong buhay. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya ipanganak
ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng kanyibing kamatayan, kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, sama-sama tayong umawit sa ating Ama sa Langit. Inihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa aming lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating tagapagpagaling at tagapagligtas. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siya ring aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda. Tayo po ay agad-agad tumutugon. Naganap natin yung second collection po ngayon para sa mga nabagyo, pero nagpahatid na po tayo ng tulong doon sa Legazpi, sa Albay, sa Naga, sa Camarines, at sa Batangas. At patuloy pa rin tayo pong nakikipag-ugnayan upang tayo'y tumulong sa ating mga kapatid na nasalanta nitong mga bagyo at baha. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na makakakita kay Jesus Nazareno ay ang nakikinig at nagpapakumbaba. Sila ang makararanas ng himala at pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang liwanag at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.